Ako talaga ang unang kinaras ng China dyan ng 2014. Pero sa panahon naman nung nangyari na naging presidente si Rodrigo Duterte, kaya muli po kaming nakabalik. Pero sa panahon ngayon po, hindi po namin alam dahil sa sinasabing gentleman agreement. Bigla pong nag-alarma na naman ng China na nung May 14 is nakabaho di masinlo po kami is talagang pinili po kaming pauwiin. Kaya ang pag-uumpisa po talaga ng pag-aaras ng China dyan is 2014, pero nahinto po nung umupo si President Duterte. Kaya kami pong mga mangingisda na laging nandyan po sa Scarborough is nakabalik. Pero sa ngayon lang po ulit na nang haras ulit sila ng mga Pilipinong mangingisda. Kaya ang sa amin lang po, dahil nandito naman po kayo, dahil sa pinag-iusapan natin na kung anong tulong ang gusto namin maibigay nyo sa amin. Marami na pong salamat na kung ano man po yung ibibigay nyo sa aming livelihood. Pero ang isang gusto lang po namin iparating sa inyo, yung security lang po namin na kung anong seguridad ang dapat naming maano dyan sa paglalakbay namin papunta po sa Scarborough. Na gaya ng sinabi, ngayong June 15, manguhuli sila. Paano naman po kaming talagang laging dyan po nangingisda sa Baho di Masinloc. Yun lang naman po ang gusto namin iparating sa inyo na kung ano ang maibibigay na seguridad para sa aming mga mangingisda. Meron lang po akong katunungan. Lahat po ng testimonya ninyo, alam na po natin na sa pagkangayon ay talagang mahirap ang kalagayan ninyo. Meron akong tanong, kailan ho sinimulan ng China itong pagharang sa pangingisda ninyo? Kasi sabi po ninyo mula pa sa panahon ng Kastila, sa mga Kastila, libre naman po ang pagpunta ninyo doon sa mga Scarborough Shoal, kung saan yung fishing grounds. Kailan po talaga nagsimula, naghigpit? Anong taon po, kung natatandaan po ninyo, nagsimula maghigpit ang China para hindi na kayo mangisda doon sa lugar na pinangisdaan ng inyong ninono? Dahil sa kakayahan po na lagi po ako nangingisda dyan, ako talaga ang unang kinaras ng China dyan ng 2014. Pero sa panahon naman nung nangyari na naging presidente si Rodrigo Duterte, kaya muli po kaming nakabalik. Pero sa panahon ngayon po, hindi po namin alam dahil sa sinasabing gentleman agreement. Bigla pong nag-alarma na naman ng China na nung May 14 is nakabaho di Masinloc po kami is talagang pinilit po kaming pauwiin. Kaya ang pag-uumpisa po talaga ng pangharas ng China dyan is 2014, pero nahinto po nung umupo si President Duterte. Kaya kami pong mga mangingisda na laging nandyan po sa Scarborough is nakabalik. Pero sa ngayon lang po ulit na nang haras ulit sila ng mga Pilipinong mangingisda. Kaya ang sa amin lang po, dahil nandito naman po kayo, dahil sa pinag-iusapan natin na kung anong tulong ang gusto namin maibigay nyo sa amin. Marami na pong salamat na kung ano man po yung ibibigay nyo sa aming livelihood. Pero ang isang gusto lang po namin iparating sa inyo, yung security lang po namin na kung anong seguridad ang dapat naming dyan sa paglalakbay namin papunta po sa Scarborough. Na gaya ng sinabi, ngayong June 15, manguhuli sila. Paano naman po kaming talagang laging dyan po nangingisda sa Baho di Masinloc. Yun lang naman po ang gusto namin iparating sa inyo na kung ano ang maibibigay na seguridad para sa aming mga mangingisda. Tinatanong ko po ito dahil para malaman ho ninyo, ang rason ho talaga ng itong hearing po natin doon sa resolusyon ng inyong congressman, si Congressman Punghon, kung saan hinihiling niya na imbestigahan yung sinasabing gentleman's agreement. Kasi lumabas po sa TV, itong Chinese ambassador nagsalita na may nagkaroon daw ng panahon ni Pangulong Duterte ng gentleman's agreement. Kaya tinanong ko po sa inyo kung kailan talaga naghigpit. Kasi maaaring nagkaroon nga ng gentleman's agreement between the past administration at saka ng Chinese government. Kaya nainganyo o naging agresibo mula nung panahon ni President Duterte dahil nga dito sa gentleman's agreement. Sinasabi ho ninyo, 2014, ni panahon po ni Pinoy yun, but then lately, nakita po natin, masyado talagang agresibo sila bago pa man dumating ang administrasyon ni President Marcos, no? So, yun po ang tinitignan po nating anggulo. Sa pagkangayon, lahat ng mga resource person po ay nagsasabing wala naman daw po. Pero sa galaw po ng mga Chinese government ngayon, na grabe talaga ang kanilang mga hakbang na ginagawa, nagpapadala ng ilang barko, nagkakaroon ng mga mga insidente na hindi maganda. So, this could be a result ng gentleman's agreement na sinasabi ng Chinese ambassador. Ito pinatunayan din, hindi naman pinatunayan, pero sinuportahan din ni Mr. Harry Roque.
nagsabi din siya na meron ngang gentleman's agreement. Kaya po tayo pumunta rin dito para makita po natin ang inyong sitwasyon. Ngayon, yung sa dumaan na mga taon, okay, starting 2014. So, bago po mag-2014, malaya ho kayong nangingisda doon. Opo sir, mula nung, gaya nga ng sinabi ko, mula nung umupo si Presidente Duterte, hanggang sa ngayon nakapangisda kami. Ngayon lang po nangyari muli, nung May 14, ngayon pong taon lang, na nangyari ulit po na lang haras po sila. Ngayon, ang tanong ko po, may nangyari na bang insidente po na may nasaktan na isang mangingisda o isang grupo ninyo? Meron bang mga untoward incident na nangyari na nasaktan po ba ang ating mangingisda? Para sa amin po doon sir, wala naman po talaga kasi kung sa mga water cannon lang naman po naman ang pinapangano sa amin doon. Parang sa aming mga piling na mamangisda, basta hindi lang po masirang sasakyan naming pangisdaan. Masaya rin din po kami kasi nung nandun ang BIPAR na nagpabigay ng ayuda ng diesel, winawater cannon po kami pero hindi kami nagpatilag ng mangisda. Talagang kinuha talaga namin ang mga ayuda namin para lang makapangisda kami ng maayos doon. Kahit na medyo matagal lang kami, marami po kaming makukuhang diesel na baon para mangisda. Kaya nung time na yun, hindi po namin inihinda ang pag-water cannon China. Kaya ang sa ngayon lang po na umaangal po kami dahil sa ngayon, hindi talaga po kami makalapit. Kaya tinatanong po namin sa inyo ngayon kung sa ngayong pong buwan na sinasabing June 15, manguhuli sila. Kami naman pong mga taga-Masinloc na laging nandyan po sa ano, yun lang po naman ang gusto namin tanungin sa inyo kung anong seguridad ang dapat na maibigay sa amin doon na bawal po malaot. Mapapabot po natin yan, lalo na kay Speaker Romualdez. Kaya nga po nang kami nandito, dahil mapakinggan, alam mo natin yung kalagayan ninyo. Isang tanong ko po, kayo ba ay nakatanggap na po ba? Alam mo natin na hindi nagpabaya si Mayor Lim sa inyo. Alam mo natin na madalas tumulong si Mayor Lim sa inyo. Ang tanong ko po, kayo ba ay nakatanggap na ba ng ayuda galing sa national government natin? Sa ngayon sir, hindi ko po alam kasi lahat nakatanggap namin na mga tulong sa aming mga Masinloc. Talagang galing po sa LGU Masinloc talaga. Tulad ko po na binigyan ng malaming mayor ng 2 motherboard para pumalaot sa Scarborough. Yun lang po talagang alam namin. Wala po kaming alam na nanggagaling po sa national. Basta ang alam po namin, LGU Masinloc ang laging nakasalalay sa aming mga mag-isla dito. Kaya nga, ngayon na nalaman natin na hindi pa kayo nakakatanggap ng ayuda sa national government, nakita naman po siguro ninyo, nung isang linggo, nagpunta si President Marcos sa Cagayan de Oro, kung saan namigay ng ayuda sa mga ngisda, sa mga magsasaka, at saka sa ibang mga ikang ang marginalized sector. 10,000 katao ang binigay doon. Kahapon, pumunta rin po sila President Marcos sa Tawi-Tawi at namigay po doon po din sa Fisher Folks. So ngayon, Mr. Chair, andito naman po si Senior Deputy Speaker Gonzales, ipabot po natin, Senior SDS Gonzales, ipabot po natin kay Speaker Romualdez at saka kay Presidente Marcos na masali naman yung mga fisher folks dito sa bayan ng Masinloc o yung mga mangingisda na naapektuhan din sa Zambales. Kasi meron po tayong programa niyan. In fact, ang naglilid po niyan si President Marcos. Huwag ko kayo mag-alala. Makikipag-meeting po kami kay Speaker Romualdez at iyo ay masali at makatanggap po dun sa mga ayuda na binibigay ng ating gobyerno po. Maraming salamat po. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Violeta Cabardo, halatang namupolitika ang mga congressman, nagdilat ba kayo sa katotohanan? Pahayag naman ni Tito Mendoza, kawawang Rodrigo Duterte, siya na naman ang may kasalanan. Nakakahiya ka Pimentel, hindi ka lang Romualdez, masyadong kang halata. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Jerome Dickendiz. Narinig na ng mga congressman na sa termino ni Duterte, walang ginagalaw na mangingisda. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.